So ito na mga katropa, na-assemble natin yung kanyang headlight. Subukan natin. Friends, panda rin mo. Okay, signal light. Kaliwat kanan. Hazard. Yan, busina. Passing light. Yung pag passing light, pag nakapatay yung headlight nyo, pwedeng i-passing dun sa diode na ginawa natin. Passing. Sindihan mo yung headlight. Ay, park light muna, park light. Ayan, park light lang. Headlight. Tapos high-low. Iyon, no? So, Raider 150 pa yung mga katropa, magkakabit tayo ng domino switch o yung tinatawag nilang tie switch ba ang tawag dito, tropa, di ba? Opo. Tie switch, yung mayroong ilaw yung bawat gilid ng kanyang mga switch. Magkakabit tayo rito ng tie switch at syempre karamihan sa mga nagkakabit nito, sa mga customer ko, mga nagdi-DIY o minsan yung mga mekaniko na nagwa-wiring, kapag naglalagay ng tie switch dito sa Raider 150 ay napupundihan sila ng ilaw, nababasted kasi mali yung pagkakakabit or mali yung pagkaka-wiring. So para maiwasan natin yung mga katropa, ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang proseso ng pagkakabit ng tie switch dito sa Raider 150 Fi para makaiwas kayo sa busted at makaiwas sa gastos. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page, Jad Allen Motorcycle Electrical Shop Lingayen. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop Lingayen, Pangasinan. So dito mga katropa, dalawang mini relay yung gagamitin natin. Bakit dalawang mini relay? Kasi yung isang relay pang open ng headlight at yung isang relay naman sa high and low ng ating headlight. So dito sa mini relay, naglagay na rin ako ng palatandaan, number 1 na relay at number 2 na relay para hindi tayo maligaw sa pagwawiring at madali nating masundan. So yung number 1 na relay at number 2, pagdidikitin natin gamit yung shoe glue. Yan, pagdikitin natin. Ito yung kanyang itsura pag pinagdikit natin. Kung mapapansin nyo, mayroon tatlo na pin dito na nakatayo at same lang din dito dapat yung paddle niya, tatlong pin na nakatayo. Lahat yan nasa baba. Yung nasa taas, dalawang pin at sa taas, dalawang pin ng relay number 1 at relay number 2. So ang susunod na gagawin natin dito, pagkatapos nating mapagdikit yung relay number 1 at relay number 2, sa relay number 1, kung mapapansin nyo, meron siyang pin sa kanan at meron pin sa kaliwa. Ang gagawin natin dito, yung pin sa kaliwa, hindi na natin yung gagamitin, kaya itutupin na natin yan. Huwag nyo putulin, itupin nyo lang. Tapos dito naman tayo sa relay number 2, kung mapapansin nyo, ganun din sa kanyang relay, merong pin sa kanan at merong pin sa kaliwa. Kung sa relay number 1 ay pin sa kaliwa yung tinupin natin, sa relay number 2 ang itutupin natin ay pin sa kanan. Hindi na natin gagamitin itong pin sa kanan sa relay number 2. Ang susunod na gagawin natin mga katropa, maglalagay naman tayo ng wire dito sa ating relay. So ang gagawin natin, dito naman tayo sa relay number 1. Yung relay number 1 dito sa bandang kanan sa baba, ito yung magsisilbing ground niya. At dito naman sa relay number 2 sa kanan sa bandang baba, ito rin yung magsisilbing ground, kaya hihinangan natin ito ng wire na yung relay number 1 bandang kanan na pin at relay number 2 bandang kanan na pin, pagsasamahin natin silang dalawa sa wire. So ito na mga katropa yung ginawa natin, yung relay number 1 sa bandang kanan sa baba at sa relay number 2 bandang kanan sa baba, nilagyan natin ng wire, pinagsama natin at ito yung magsisilbing ground ng ating relay. Ang susunod natin mga katropa, yung relay number 1 sa taas bandang kanan na pin, bandang kaliwa sa baba ng pin ng relay number 1 at yung gitna, lalagyan natin ng wire yan isa-isa. Ganon din sa relay number 2, yung bandang kaliwa na pin, bandang kaliwa na baba na pin at bandang gitna, lalagyan din natin ng wire yan isa-isa. So ito na mga katropa yung ginawa natin sa relay number 1 at relay number 2. Yung sa bandang taas ng ating relay number 1 sa kanan, naglagay tayo ng wire. Sa bandang baba ng ating relay number 1 sa kaliwa, naglagay tayo ng wire. Sa gitna, ganon din, naglagay tayo ng wire. Ganon din sa number 2 ng ating relay sa bandang kaliwa sa taas, naglagay tayo ng wire. Sa bandang kaliwa sa baba, naglagay din tayo ng isang wire. At sa gitna ng ating relay number 2, naglagay din tayo ng wire. So ito na mga katropa yung switch natin. Ito yung switch sa kanan at ito naman yung switch sa kaliwa na ilagay na natin. So ang susunod natin dito mga katropa na gagawin, iwawiring muna natin yung switch dito sa bandang kanan. Ito sa side ng patay ng ilaw. So dito sa switch ng kanan, kung tutuntunin nyo, ito yung kanyang wire. At sa dulo ng kanyang wire, meron tayong iba't ibang socket. Pero bago kayo
magputol dito, ang pinakauunahin natin dito yung wire ng ating push button. Hanapin nyo lamang dito yung socket na ito, yung mayroong dalawang wire. Ito yung wire na black wire at yung kasama niya ay blue na mayroong lining na white. So ang gagawin natin dito, puputulin natin tong socket na ito. Alisin na natin yung kanyang socket. Ito yung pinutol natin na socket, hindi na natin kailangan. At ito naman yung dalawang wire na galing sa socket na pinutol natin, yung black wire tsaka yung blue na mayroong lining na white. Yung black wire tsaka yung blue na mayroong lining na white, ilalagay natin to sa trigger ng ating starter. So ito yung dating switch ng ating Raider FI. Ito yung push button natin. Kung tutuntunin mo yung wire niya, ito yung kanyang socket. Sa socket, meron tayong makikitang orange wire. Tapos merong yellow na mayroong lining na green. Ang gagawin natin dito, puputulin natin yan. Tapos yung kailangan natin dito sa pinutol natin, yung wire na papunta sa harness ng motor. So ang gagawin natin dito mga katropa, yung black tsaka yung blue na mayroong lining na white, ilalagay natin dito sa orange tsaka yellow na mayroong lining na green. So wala na itong polarity, walang baliktaran, kahit saan matapat dyan, walang problema, basta ilagay natin sila dito, tigisa silang dalawa dyan. So ito na mga katropa yung ginawa natin, yung black wire na galing sa tie switch, nilagay natin sa yellow na mayroong lining na green, at yung blue na mayroong lining na white galing ng tie switch, nilagay natin sa orange wire. So hindi muna natin binalutan yung ating orange wire dahil meron pa tayong ilalagay dyan. Dito sa ating tie switch, hanapin nyo rito yung solid na blue wire, yung kasama ng red wire. So ang gagawin natin dito, yung solid na blue wire, isasama natin dito sa orange wire ng ating motor. So ito na mga katropa yung dark blue wire na ilagay na natin sa orange wire. Pagkatapos natin mailagay yung dark blue wire dito sa orange wire, dito uli sa socket ng ating tie switch, meron tayong makikita rito light blue naman na wire. So ang gagawin natin dito, puputulin natin yung dalawang light blue na wire dito sa socket. Pagkatapos natin matanggal sa socket yung dalawang light blue wire, ang gagawin natin dito, yung isang light blue wire, isasama din natin sa orange wire. So pagkatapos natin maisama yung light blue wire sa orange wire, pwede na natin siyang balutan ng electrical tape. Isilyado na natin yung ating orange wire para iwas grounded. Ang susunod natin mga katropa dito sa wire ng ating tie switch, hanapin nyo yung brown wire. Yung brown wire natin dito, ito mismo yung park light ng ating switch. So yung brown wire mga katropa, ilalagay natin to sa park light ng ating motor. So dito sa kabilang switch ng ating Raider FI, yung part ng merong signal light, headlight, ang gagawin natin dito, puputulin natin yung wire, tatanggalin natin yung stock na switch at gagamitin natin yung kanyang socket para hindi na natin magalaw yung original na wire ng ating harness. So putulin muna natin ito, yung switch natin bago natin ilagay yung park light. So ito yung stock switch ng ating Raider FI, inalis na natin at ito naman yung pinagputulan natin. So ang gagawin natin dito mga katropa, dito sa bandang kanan na switch natin, hanapin nyo lamang yung brown wire. Ito yung park light ng ating motor, ilalagay natin siya sa gray wire. Yung gray wire ng ating motor, ito naman yung park light ng ating headlight, tapos park light dun sa bandang likuran. So dyan nyo ilalagay yung brown wire ng ating tie switch na galing ng kanan. So ito na mga katropa, yung brown wire na galing ng kanan na switch, nilagay na natin sa gray wire ng ating harness. Ang susunod natin dito pa rin sa kanan na switch ng ating tie switch, hanapin nyo yung blue na mayroong lining na black. Ilalagay natin dito sa kaliwang tie switch natin. Hanapin nyo rin dito yung blue na mayroong lining na black sa kaliwang tie switch. So ang gagawin natin, yung blue na mayroong lining na black sa kanang tie switch at sa kaliwang tie switch naman yung blue na mayroong lining na black, pagsasamahin natin silang dalawa, i-connect nyo. Pagkatapos nating mapagsama yung blue black ng kanan na switch tsaka blue black ng kaliwang switch, huwag nyo munang i-tape kasi dyan natin ilalagay yung relay natin. So dito sa relay number 2, itong baba, relay number 2 natin, itong pin na bandang kaliwa ng ating relay number 2, bandang kaliwa na baba, ilalagay natin dito sa pinagsama nating blue black ng kaliwa at kanan ng ating tie switch. So ito na mga katropa, yung relay number 2 natin, yung sa baba, bandang kaliwa, ito, nilagay na natin dito sa blue black ng ating tie switch ng kanan tsaka kaliwang tie switch. Pagkatapos niya, disilyado nyo na yung ating blue black na pinagsama. So dito pa rin mga katropa sa relay number 2 natin, yung pinakagitnang wire ng ating relay number 2, ito yon. Yung gitnang wire ng ating relay number 2, ilalagay natin dito sa black na mayroong lining na yellow. Diyan natin siya isasama. So ito na mga katropa, yung yellow black wire ng ating harness ng motor, nailagay na natin sa gitnang pin ng ating relay number 2. So ang susunod natin mga katropa dito sa
sa ating relay number 2, dito naman tayo sa taas bandang kaliwa. Itong wire na ito sa taas ng ating relay number 2. Sa taas bandang kaliwa ng ating relay number 2, hanapin nyo rito yung yellow na mayroong lining na white. Diyan natin ilalagay yung relay number 2 natin sa taas bandang kaliwa. So ito na mga katropa yung ating relay number 2, yung taas bandang kaliwa ng ating relay number 2. Nilagay natin sa yellow na mayroong lining na white sa harness ng ating motor. So ang susunod natin mga katropa, dito naman tayo sa relay number 1. Sa relay number 1, hanapin nyo yung pinakagitnang wire. Ito yung gitnang wire ng ating relay number 1. Ilalagay natin ito sa wire ng ating motor dito sa yellow na mayroong lining na red. So ito na mga katropa yung ating relay number 1. Yung gitnang pin ng ating relay number 1, inilagay natin dito sa yellow na mayroong lining na red. Dito pa rin mga katropa sa ating relay number 1, hanapin nyo yung wire o pin ng ating relay number 1 sa taas bandang kanan. Yung pin ng ating relay number 1 sa taas bandang kanan, ilalagay natin sa yellow wire ng ating harness. So ito na mga katropa yung relay number 1 natin sa taas bandang kanan na pin na ilagay na natin dito sa solid na yellow wire ng ating motor. So pagkatapos ng yellow wire mga katropa, dito muna tayo sa sakit ng ating motor. Sa sakit ng ating motor, hanapin nyo yung kulay violet na wire. Ito yon. Yung violet na wire, ito yung mismong high beam indicator ng ating Reader FI. Ilalagay natin ito sa yellow wire ng ating tie switch na galing ng kaliwa. Ito naman yung high beam ng ating switch. Ilalagay natin ito sa kulay violet ng ating wire ng motor. So ito na mga katropa yung violet wire na galing ng sakit ng ating motor at yellow wire na galing ng kaliwang switch ng ating tie switch. Pinagsama na natin pero bago natin siya balutin ng electrical tape, dito muna tayo sa relay number 1 natin. Dito sa relay number 1, hanapin nyo yung pin na bandang kaliwa. Ito yon. Yung bandang kaliwa ng pin ng ating relay number 1, ito, isasama natin dito sa pinagsama nating violet tsaka yellow wire ng ating tie switch para pag nag-high tayo, matitrigger yung ating relay. So ito na mga katropa yung kaliwa bandang baba ng ating relay number 1 na ilagay na natin sa violet wire at yellow wire na galing ng tie switch. Dito pa rin tayo sa kaliwang tie switch ng ating motor. Hanapin nyo lamang dito yung sakit na ito, yung magkasama na green wire. Yung dark green wire, ilalagay natin sa orange wire ng ating motor. Pagsasamahin natin silang dalawa. So ito na mga katropa yung dark green wire na galing ng kaliwa ng ating tie switch na ilagay na natin sa orange wire ng ating motor. So pagkatapos nyan, dito naman sa sakit na pinaputulan natin ng yellow wire tsaka dark green wire, meron pang naiwan na green wire. Pero hindi na natin ito gagamitin, ika-cancel na natin ito. Kaya ang gagawin natin, puputulin na natin ang sagad kasi wala na siyang gamit. Ang susunod natin mga katropa dito sa kaliwang switch ng ating tie switch, pinyo rito yung black wire. So dito sa kaliwang switch ng ating tie switch, dalawa yung black wire natin. Black wire na galing ng puting socket, tapos black wire galing dito sa pula at saka itim na magkasama. So ang kailangan natin na black wire yung mismong galing sa puti na socket. So ang gagawin natin mga katropa, yung black wire na galing ng puti na socket, isasama natin dito sa orange wire ng ating motor kung saan natin nilagay yung dark green. Mga katropa, yung black wire na galing ng kaliwa ng ating tie switch na ilagay na natin sa orange wire ng ating motor. Ang susunod natin mga katropa, dito pa rin tayo sa puting socket ng ating tie switch. Hanapin nyo rito yung light blue na wire. Yung light blue na wire, ito naman yung trigger ng ating busina. Ilalagay natin siya sa black na mayroong lining na white dito sa socket ng ating Reader FI. So ito na mga katropa, yung light blue ng kaliwa ng tie switch na ilagay na natin sa black na mayroong lining na white ng ating harness ng motor. Ang susunod natin dito mga katropa, dito pa rin tayo sa puting socket ng ating tie switch. Hanapin nyo rito yung brown na mayroong lining na black. Ito naman yung pinaka common supply ng ating signal light. Yung brown na mayroong lining na black ng ating tie switch, ilalagay natin ito sa light blue ng ating motor. Hanapin nyo yung light blue, ito naman yung main supply ng ating signal light. Ilalagay natin ito sa brown na mayroong lining na black sa kaliwang tie switch natin. So ito na mga katropa, yung brown na mayroong lining na black ng kaliwang tie switch natin na ilagay na natin dito sa light blue ng ating motor. Ang susunod natin mga katropa, dito pa rin tayo sa puting socket ng ating tie switch. Hanapin nyo yung brown wire dito, solid brown wire. Yung solid brown wire, ito naman yung signal light natin sa kaliwa. Ilalagay natin ito sa kaliwang signal light natin sa motor. So dito sa socket ng ating motor, hanapin nyo yung black wire. Ito yung kaliwang signal light
light ng ating motor, diyan natin ilalagay yung ating brown wire ng tie switch. Ito na mga katropa yung brown wire ng ating tie switch na ilagay na natin sa black wire ng ating motor. Ang susunod natin dito ulit sa puting socket ng ating tie switch, meron na lang tayong isang wire na naiwan dito. Yung light green wire, ito naman yung signal light natin sa kanan. Ilalagay natin ito sa kanang signal light ng ating motor. So dito sa socket ng ating motor, hanapin nyo lang dito yung light green din. So ang gagawin natin, light green ng tie switch ilalagay sa light green ng ating motor. So ito na mga katropa yung light green wire ng kaliwang tie switch natin na ilagay na natin sa light green ng ating motor. Tapos dito pala mga katropa, ang naiwan na lang na wire dito sa kaliwang tie switch natin yung red wire tsaka black wire. Yung red wire tsaka black wire na naiwan, ito yung negative at positive supply ng mga ilaw ng ating switch. Yung mga gilid-gilid, may ilaw yan eh. Ito yung negative at positive supply ng ating ilaw. Ganon din dito sa kabilang mga katropa, sa bandang kanan, meron din tayong mga ilaw dito sa mga gilid-gilid niya. At dito meron din tayong makikitang black wire at red wire. Ito yung negative at positive supply ng ilaw natin sa kanan. Pero minsan mga katropa, sa mga domino switch, minsan meron kayong mabibiling domino switch dito sa bandang kanan na wala siyang red wire. So ibig sabihin, kapag walang red wire na nakalagay sa inyo, yung ilaw ng ating domino switch sa gilid-gilid, nakakunik na siya sa main supply ng ating headlight. So ang gagawin natin para magkaroon ng red wire doon, para mailabas natin, maihiwalay natin sa main supply ng ating headlight yung mga ilaw ng ating switch, ang gagawin natin, bubuksan natin ito at lahat ng red wire na makikita nyo sa loob na manipis na wire, puputulin nyo yun, tapos pagsasama-samahin, magpapagapang kayo ng sarili nyong wiring papunta rito sa baba para magkaroon ng sariling linya yung ating red wire. Okay, so halimbawa na i-modify nyo na yung ating red wire sa loob, pinutol nyo na, tapos pinagsama-sama nyo, pinagapang nyo na, at heto na siya, o kaya naman meron talagang red wire na nakalagay na. Ang susunod na gagawin natin, yung red wire dito sa bandang kanan ng ating tie switch at yung light blue na naiwan, pagsasamahin natin silang dalawa. So heto na mga katropa yung red wire ng ating tie switch at yung light blue ng ating tie switch. Pinagsama na natin. Pagkatapos nating mapagsama yan, dito naman tayo sa kaliwang side ng ating tie switch. Hanapin nyo yung red tsaka black wire. Yung red wire na galing ng kaliwang tie switch, isama din natin dito sa pinagsama nating light blue. Ito na mga katropa yung red wire ng kaliwang tie switch at yung red wire ng kanan na tie switch at light blue ng kanan na tie switch, pinagsama na natin silang tatlo. Ang susunod naman natin dito sa kanan na tie switch natin, meron tayong makikitang black wire. Ito naman yung negative supply ng ating ilaw dun sa tie switch. At dito naman sa kaliwa, meron din tayong makikitang black wire. Ito rin yung negative supply ng ating tie switch. Ang gagawin natin, pagsasamahin natin silang dalawa. So ito na mga katropa yung black wire ng ating kanang tie switch at black wire ng kaliwang tie switch. Pinagsama na natin pero hindi pa natin nilagyan ng electrical tape kasi meron pa tayong kasama dyan. Dito sa relay na ginawa natin, yung relay number 1 at relay number 2, pinagsama natin yung pin sa bandang kanan sa baba at yung sa relay number 2 naman din, yung pin sa bandang kanan sa baba. Pinagsama natin sa ng dalawa kasi ito yung magsisilbing ground natin. Ang gagawin natin dito, isasama din natin siya sa black wire na pinagsama natin. So ito na mga katropa yung ground ng ating relay. Sinama natin dito sa dalawang black wire na pinagsama natin pero hindi pa natin nilagyan ng tape kasi mag-add tayo dito ng extra wire tapos itatap natin dito sa ground ng ating motor. So dito sa socket ng ating signal light sa bandang headlight, hanapin nyo lamang yung tatlong wire na ito. Sa gitna mayroon kayong makikitang black na mayroong lining na white. Yung black na mayroong lining na white, ito yung mismong ground ng ating motor. Ang gagawin natin, mula rito sa pinagsama nating dalawang black wire at yung ground ng ating relay, magdadagdag tayo ng wire dito, mag-a-add tayo, magtatap ng wire, tapos itatap natin dito sa black na mayroong lining na white dito sa socket ng ating signal light. Ito na mga katropa yung dalawang black wire tapos yung ground ng ating dalawang relay. Nilagay na natin dito sa black na mayroong lining na white dito sa socket ng ating signal light. So bago natin i-organize mga katropa, kailangan pa natin dito ng isang diode. Ito. So kahit anong klaseng diode ang gamitin nyo, walang problema. So kailangan natin ng isang diode para sa passing light natin. Para kahit nakapatay yung ating headlight, pwede tayong mag-passing light. So dito sa diode natin, ilalagay natin to sa high beam tsaka sa main supply ng ating high and low. Dito meron kayong makikitang solid na yellow wire. Ito yung high beam natin. At hanapin nyo rito yung blue na mayroong lining na black. So ang gagawin natin dito mga katropa, dito sa ating diode, kung mapapansin nyo, meron tayong marking sa dulo na silver at sa kabilang side naman walang marking, kulay black. So ang gagawin natin dito mga katropa, yung may silver na marking, ilalagay natin dito sa blue na mayroong lining na black. At yung walang marking na dulo ng ating diode, ilalagay natin sa yellow wire.
wire. So ito na yung ginawa natin mga katropa sa ating diode, yung walang marking na side ng ating diode, nailagay na natin dito sa yellow wire ng tie switch, at yung mayroong marking na diode nilagay natin dito sa blue na mayroong lining na black. So ang naiwan na lang na wire dito mga katropa, sa bandang kanan na wire ng ating tie switch, yung dalawang yellow wire. Yung dalawang yellow wire, ito naman yung pinaka kill switch natin. So ipapagapang natin tong dalawang yellow wire na ito, dudugtungan natin ng wire, tapos ipapagapang natin malapit sa ignition coil. So kapag pinagapang natin tong dalawang yellow wire mga katropa, wala na itong polarity at walang baliktaran. So pagkatapos nating mapagapang yung dalawang yellow wire, ang gagawin natin, i-organize natin tong mga wire natin kasi wala na tayong gagawin. So ito na mga katropa yung pag-organize natin, tapos ito naman yung dalawang relay natin. Tapos dito naman sa kabila, yung pinagapang natin, ito yung dalawang yellow wire na galing dito sa kanang switch ng ating tie switch. Pinagapang natin dito. Pagkatapos nating pinagapang mga katropa, ilalagay natin dito sa wire ng ating ignition coil. So sa wire ng ignition coil, meron kayo makikitang orange na mayroong lining na black. Ito yon, ito yung pinaka accessory wire o positive supply ng ating ignition coil. Tatanggalin natin itong orange wire. Tapos itong pinagapang nating dalawang yellow wire, ang gagawin natin, yung isang wire papunta rito sa black orange ng ating ignition coil, at yung isang wire naman papunta sa ignition coil. Yun yung gagawin natin. So ito mga katropa yung ginawa natin, yung isang wire na pinagapang natin na yellow wire, nilagay natin sa black orange papunta sa harness wire, at yung isang yellow wire naman na pinagapang natin papunta sa ignition coil. Dito natin siya ilalagay. So tapos na tayo sa pagwa-wiring mga katropa. Ang susunod na gagawin natin, i-assemble na natin lahat ng mga dapat i-assemble. So ito na mga katropa, na-assemble na natin yung kanyang headlight. Subukan natin. Friends, pandari mo. Okay, so signal light, kaliwat kanan, hazard, yan, busina. Passing light, yung pag passing light, pag nakapatay yung headlight nyo, pwedeng i-passing dun sa diode na ginawa natin. Passing, sindihan mo yung headlight, ay park light muna, park light. Ayan, park light lang, headlight. Tapos high low. Iyon o. Tapos dito naman mga katropa, sa dalawang switch dito sa kanan ng ating tie switch, meron kayo dito makikita ang dalawang switch. Yung maliit na switch, ito yung switch ng ating tie switch. Yan, umiilaw siya. Kapag pinatay mo, mamamatay din yung ilaw. Okay? Tapos dito naman, ito yung kill switch natin. Pag pinatay mo to, mamamatay yung ating makina. Yan o, patay na. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, nagagamit nyo ito sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwa-wiring.